Ipinaliwanag ng nagtatag na ang mga tagasunod ng Heavenly Demon Cult ay tinaguri ang mga demonikong tao, sapagkat sila'y yumuyukod sa Heavenly Demon at sa Demon God, ngunit sa likod ng mga bulong ng mundo, hindi sila kailanman naghanap ng masamang enerhiya. Tunay nga, hindi yun ang kanilang mithiin. Pinagnilayan nito ni Yowon, mahigpit na kumakapit sa paniniwala, subalit tila iba ang ipinahihiwatig ng kanyang ninuno. Sa tinig ng nagtatag na Heavenly Demon, damaloy ang paliwanag, ang puot at galit ng tao ay maaaring magluwal ng killing intent, ng kasamaan, ngunit hindi nito maabot ang tunay na landas ng demonyo, kaya't pinigil niya ang mga espiritual na nilalang na umakyat, ginawang abo ang kanilang sagradong enerhiya sa apoy ng puot, galit, at mapanirang layunin. Sinabi niya kay Yowon na minana nito ang kanyang kalooban, nakamit ang espiritual na enerhiyang naglalaman ng demonikong kalikasan ng imugi, ngunit ang landas na iyon, hindi kumpleto, hindi sapat upang burahin ang isang immortal na nilalang, sa pag-iisip ng Diyos ng Espada. Inamin ni Yowon na tila totoo ang lahat ng ito. Ngunit muling nagsalita ang nagtatag na Heavenly Demon, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat nakamit mo na ngayon ang tunay na demonikong landas, sa kapangyarihang hawak mo, kaya mong wasakin ang lahat ng bagay. Ibinalik niya ang demonikong espada, at sa malamig na tinig, sinabi ng ninuno, oras na upang lumipat sa pangunahing paksa. Ngayong napatunayan na ni Yowon ang kanyang sarili, ipapakita niya ang wastong paraan upang hawakan ang Heavenly Demon Chi. Mahigpit na hinawakan ni Yowon ang espada, nagtataka, naguguluhan, ano ang ibig sabihin ng wastong paraan, mali ba ang lahat ng kanyang ginawa hanggang ngayon? Umiling ang nagtatag na Heavenly Demon, ipinaliwanag na ang lahat ng iyon ay maliit na bahagi lamang ng tunay na kapangyarihan. Idinagdag niya na ang mga nakamit ang kaliwanagan sa dakilang kalikasan ay maaaring maabot ang Sword Body Unity, mailagay ang talam ng kanilang sariling kalooban. Napaisip si Yowon, naaalala ang espada ng Supreme Saber God sa Combat Divine, ang talam na nilagyan ng kalooban, ngunit mariing iniutos ng nagtatag na Heavenly Demon na kalimutan ang Mind Blade, kalimutan ang Blade Body Unity, sa halip, ituturo niya ang pinakamataas na sining ng espada, isa na tanging siya lamang ang makakamtan. Nang magtanong si Yowon kung ano ito, inihayag ng nagtatag na Heavenly Demon, ito ang sining ng espada na kayang lipulin ang buong mundo, ang panandaliang Heavenly Demon Sword, at sa ilang sandali, isinagawa ni Yowon ang pamamaraan, nakatayo, nagulat, nanginginig sa mga resulta. Sinabi ng nagtatag na Heavenly Demon na wala siyang inaasahan na mas mababa, tandaan na 2 beses lamang niya ito ipinakita, biglang, ang demonikong espada ay nagsimulang manginig, at sa harap ng kanilang mga mata, ang atake ni Yowon ay pumutok sa mismong oras at espasyo. Pinuri siya ng nagtatag na Heavenly Demon, nakikita na pinagkadalubhasaan na niya ito, ngunit napansin ni Yowon na ang kanyang kanang braso ay nanginginig, nilalamon ng pagkabigla, nagtataka kung paano yun posible, sapagkat sila'y nasa mind realm lamang. Ipinaliwanag ng nagtatag na Heavenly Demon na kahit wala siya sa pisikal na kaharian, dama pa rin ng kanyang katawan ang matinding pagigting, sapagkat ang isang matibay na kalooban at matatag na katawan ay ganap na kinakailangan para sa pamamaraang ito. Kamangha-mangha, bulong ni Yowon, habang pinagmamasdan ng espasyo sa paligid nila na unti-unting nabubuksan, tila mga bitak ng sansinukob na naglalantad ng hiwaga. Napagtanto ni Yowon na ang Demon God Sword Art, na kanyang nakumpleto sa tulong ni Nano sa pamamagitan ng pagsasanib ng Heavenly Demon Sword Art at Supreme Saber Divine Martial Arts, ay posible lamang dahil natuto siya mula sa mga bakas ng espada na iniwan ng nagtatag na Heavenly Demon. Sa sandaling yun, kinilala niya ang sarili bilang isang Diyos ng martial arts. Biglang kumislap ang makinang naliwanag mula sa mga bitak ng espasyo, nagdulot ng pangamba kay Yowon, sumalakay ba siya ng labis na lakas, ngunit sa isang mahinahong ngiti, tiniyak ng nagtatag na Heavenly Demon na hindi niya ito kasalanan, nauubos na lamang ang kanilang oras. Tumawa ng mahina ang ninuno, ipinaalala kay Yowon na huwag mab-aigo, sapagkat ginamit na niya ang lahat ng natitirang lakas bilang isang fragment ng kanyang orihinal na sarili, mas maikli raw ito kaysa sa huling pagkakataon, marahil dahil sa paglipas ng panahon, ngunit sapat pa rin upang maipasa ang lahat ng kanyang makakaya. Yumuko ng malalim si Yowon, nag-aalay ng pasasalamat, ngunit dahan-daang ipinaalala ng ninuno na hindi kailangan ng gayong formalidad, iginiit ni Yowon na dahil tinuruan siya ng isang bagay na napakadakila, nararapat lamang na magpakita ng paggalang. Itinuro niya kung gaano kalaki ang inihanda ng ninuno para sa kanyang mga kahalili dahil lamang sa isang propeta, tinawag itong hindi kapanipaniwala,
ngunit naputol ang kanyang tinig, at napansin ng nagtatag na Heavenly Demon na may nais pa siyang sabihin, pinilit siyang magpatuloy, sapagkat maikli ang oras. Direktang tinanong ni Yoon kung sino ang propetang yon, bilang tugon, ginamit ng nagtatag na Heavenly Demon ang kanyang chi upang magpakita ng matingkad na 3D projection, agad na nakilala ni Yoon ang figura, ang kanilang hinaharap na inapo, ang lalaking nagtanim ng nanomachine sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang gumuho ang mental na mundo. Inihayag ng nagtatag na Heavenly Demon na kumpleto na ang kanyang tungkulin, inutusan ng kahalili na pumunta, turuan ang sakim na nilalang ng isang leksyon, at ipakita ang tunay na bigat ng titulong Heavenly Demon. Nangako si Yoon na ipapakita niya ang hindi mapigil ang kapangyarihan ng Heavenly Demon, na nagkamit ng kumpiyansang tawa mula sa kanyang ninuno, tanda ng ganap na pagtitiwala. At lumipat ang eksena sa bundok Cheongbyul, sa hilagang kanlurang rehiyon, kung saan nagngangalit ang labanan ng yelo at apoy, isang napakalaking proyektil ng apoy ang sumabog sa yelo, ngunit ang nagyelong hadlang ay muling nag-regenerate, tila walang hanggan. Dito, si Golwan ay nakikipaglaban kina Joshan at Marukam, isinumpa ni Golwan ang sumpang pader ng yelo na patuloy na bumabalik, nagsawa na siya sa walang katapusang siklo, samantala, si Marukam ay hingal na hingal, ang kanyang mga bagay tila sinusunog ng apoy. Nagpadala si Joshua ng telepathic na babala, ang kanilang kalaban ay kumikilos na parang halimaw. Inamin ni Joshua na hindi niya kayang makasabay sa napakalaking dami ng tunay na chi ni Golwan, lalo pat nagre-regenerate ito sa katawa-tawang bilis, na pagtanto ni Marukam na nasipsip niya ang Fire Kirin Spirit Chi, kaya't ang tanging paraan ay pugutan siya ng ulo. Sumang-ayon si Joshua, bagaman mahirap, at nagplano silang wakasan ang laban, sumugod silang dalawa. Ngunit sinalubong sila ni Golwan ng rumaragasang apoy, pinakawalan ni Joshua ang Cold Ice Heavenly Palm Secret Ultimate Ice Flow Kick, nagpadala ng dambuhalang alon ng yelo, ngunit agad itong pinasingaw ni Golwan, lumikha ng makapal na belo ng singaw. Sinamantala ni Marukam ang pagkakataon, lumitaw sa likuran ni Golwan at itinutok ang espada sa kanyang ulo, ngunit isang marahas na pagsabog ng yelo at apoy ang sumabog, nag-iwan kina Joshua at Marukam na nagulat. Matagumpay na naiparried ni Golwan ang espada ni Marukam, habang hinaharangan ang Ice Palm Strike ni Joshua. Pinakawalan niya ang kanyang mapanirang firepower, tinutuya sila, sumisigaw na tapos na para sa kanilang dalawa, tumalon siya sa hangin, pinakawalan ng Supreme Saber Divine Martial Arts, Flame Dragons Ascent Flames, isang buhawi ng apoy ang bumagsak. Tumingala si Marukam, nagpanik, sumigaw na kailangan nilang lumayo, ngunit bago pa matapos ang kanyang tinig, nakabuo na si Golwan ng higanteng bola ng apoy, sumisigaw na gagawin niyang abo silang dalawa. Desperado, sinubukan ni Joshua na magpakita ng kalasag ng yelo, ngunit natuklasan niyang wala na siyang natitirang tunay na chi. Mula sa itaas, hinihagis ni Golwan ang higanteng bola ng apoy, bumabagsak ng diretso sa kanila.